Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw, isang napaka-interesting na proyekto ang pag-uusapan natin, isang drone boat na dinevelop ng ating sariling mga Filipino engineers. Pero hindi lang basta drone boat ito. Isa itong prototype ng suicide drone boat, isang unmanned surface vessel o USV na kayang sumabog sa target na barko o estruktura. Sa una, parang matindi pakinggan, di ba? Pero sa totoo lang, ito ay isang makabagong halimbawa ng asymmetric warfare, kung saan hindi kailangang pantayan ang lakas ng kalaban sa dami ng barko o armas, kundi gamitin ang talino, diskarte, at teknolohiya para ipagtanggol ang ating teritoryo. Ayon sa ulat ng Inquirer, ang proyektong ito ay locally initiated, ibig sabihin, sariling sikap ng mga Filipino engineers ang bumuo nito. Walang foreign contractor, walang imported system, puro sariling gawa. Ito ay isang napakahalagang milestone para sa ating defense innovation. Tara at alamin natin ang buong kwento. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. So, bakit nga ba may ganitong proyekto? Simple lang, para mapalakas ang depensa ng Pilipinas gamit ang murang pero epektibong teknolohiya. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea at mga panggigipit ng mas malalaking bansa, kailangan nating humanap ng paraan para maprotektahan ang ating karapatan, kahit na limitado ang ating resources. Ang suicide drone boat ay isang low-cost naval asset na pwedeng gamitin laban sa mas malalaking barko, lalo na sa mga senaryo kung saan hindi natin kayang deploy ang ating mga frigates o missile-capable vessels. May mga bansang gumagamit na ng ganitong klaseng teknolohiya. Halimbawa, sa Middle East, may ilang rebel groups na gumamit ng drone boats laban sa military vessels. Sa US naman, may mga unmanned surface boats na ginagamit para mag-launch ng reconnaissance drones. Pero ang kagandahan dito, tayong mga Pilipino na mismo ang gumagawa. Wala tayong inaangkat, wala tayong kinupya. This is built from the ground up by our local talents. Pag-usapan naman natin ang specs ng prototype. Ayon sa ulat, ang prototype ng Filipino-made suicide drone boat ay may maximum displacement na 650 kilos. Ibig sabihin, kasama na rito ang body ng bangka, ang makina, fuel, at payload, lahat yan nakakalculate sa 650 kilo. Meron itong 120 liter gasoline tank, sapat na para sa medium-range missions o sea trials. Pero ayon sa mga developer, pwede rin itong patakbuhin gamit ang ibang power source, kaya flexible ang design. Dahil isa itong unmanned surface vehicle, USV, wala itong crew. Pwede itong program para sundan ng isang GPS route, o kaya remote control gamit ang satellite o radio signal. Sa madaling salita, kaya nitong maglayag patungo sa target kahit walang tao on board. Ang design nito ay parang maliit na speedboat na kayang magdala ng explosive payload. Ang idea ay simple, launch mo ang drone boat, navigate mo patungo sa target, at kapag malapit na, boom. Sa military terms, ito ay tinatawag na loitering munition on water. Ang prototype na ito ay kasalukuyang nasa development phase pa lang. Pero ayon sa mga sources, malapit na itong isailalim sa comprehensive sea trials para i-test ang performance sa totoong karagatan. Titignan kung gaano ito katibay sa alon, gaano kalayo ang mararating, at gaano kabilis makakakilos. Wala pa itong final weapons integration, pero ang structural design ay intended para sa modular payload, ibig sabihin, pwedeng palitan depende sa mission. Ano nga ba ang gamit ng ganitong klaseng drone boat? Una sa lahat, pang-deterrent ito sa mga intruder vessels. Hindi mo kailangan ng missile frigate para takutin ang maliit na barkong pumasok sa teritoryo mo. Isang suicide drone boat lang, sapat na para magpadala ng mensahe na hindi basta-basta mapapasok ang ating karagatan. Pangalawa, pang-assault sa sea-based threats. Halimbawa, kung may barko na naghaharas sa ating mga mangingisda, pwede itong gamitin para magbigay ng direct response, kahit hindi actual explosive, pwede ring gamitin as a recon or high-speed pursuit drone. Pangatlo, force multiplier ito. Dahil mura lang,
kaya nating gumawa ng maraming units. Ibig sabihin, kahit limitado ang ating Navy assets, pwede tayong mag-deploy ng 10 o 20 drone boats para protektahan ang coastal zones natin. At pang-apat, pwede rin itong gamitin for civilian or rescue purposes in the future. Kung aalisin lang ang explosive payload, pwede itong gawing autonomous patrol boat o environmental monitoring vessel. Siyempre, hindi lahat positibo. May mga concerns din sa paggamit ng suicide drone boats. Una, ang ethical issue. Kapag isang unmanned vehicle ang gagamitin para sa combat, sino ang mananagot kung may collateral damage? Kung may civilian na tinamaan ng drone boat, paano ito i-regulate? Pangalawa, cybersecurity. Dahil remotely operated ito, may risk na ma-hack o ma-control ng kalaban. Kaya mahalaga na may secure communications protocol ang system. Pangatlo, legality and oversight. Kailangang may malinaw na guidelines kung sino lang ang pwedeng mag-authorize ng paggamit nito. Hindi ito pwedeng gamitin basta-basta lang. At pang-apat, perception ng publiko. Ang terminong, suicide drone boat, ay medyo nakakatakot pakinggan. Kaya kailangan ng public education para ipaliwanag na ito ay purely defensive in nature, hindi ito para mang-atake, kundi para magdepensa. Pero kung titingnan natin from a wider lens, malaki ang potential nito para sa Philippine defense modernization. Una, pinapakita nito na kaya ng Filipino engineers gumawa ng sariling military tech. Hindi natin kailangan umasa palagi sa imported equipment. Kung susuportahan ng gobyerno at pribadong sektor ang ganitong mga proyekto, malaki ang maitutulong nito sa long-term capability development ng AFP. Pangalawa, pwede itong maging export product in the future. May mga bansa sa Southeast Asia at Africa na may coastal threats din. Pwede silang bumili ng ganitong low-cost USD kung made in the Philippines. Pangatlo, mabubuhay ang local defense industry. Kung tuloy-tuloy ang innovation, magbubukas ito ng maraming trabaho, mga engineers, technicians, suppliers, at logistics workers. At panghuli, pwede rin itong mag-level up sa autonomous naval warfare. Isipin nyo, ngayon prototype lang ito. Pero sa hinaharap, baka magkaroon na tayo ng swarm-capable drone boats na kayang mag-coordinate sa isa't isa, para sa mas mabisang coastal defense. Mga kababayan, ang proyekto ng suicide drone boat ng mga Filipino engineers ay isang makasaysayang hakbang para sa ating bansa. Sa gitna ng geopolitical tensions at modern warfare, lumalaban tayo hindi sa dami ng armas, kundi sa talino at diskarte. Habang ang iba ay nagpapalakas ng aircraft carriers, tayo ay gumagawa ng murang pero epektibong drone boat, gawa mismo ng sariling engineers, para sa sariling depensa. Ang mensahe dito malinaw, hindi tayo papayag na maging sunod Sonyerin. Kaya natin, kaya ng Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment sa baba ng inyong mga opinyon, at mag-subscribe para sa mas marami pang defense innovation updates. Ako si Your Name, at ito ang inyong channel para sa makabago at makabayang impormasyon. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas!